Sa pambungad na eksena, isang magsasaka ang nakikitang nangangaso ng kuneho sa kanayunan, ito ay tumatakbo papunta sa highway habang hinahabol ito ng magsasaka. Naputol ang eksena nang siya ay magpaputok ng baril. Pagkatapos ay ipakikilala tayo sa pangunahing tauhan ng pelikula na si Akash, isang bulag na pianista na naninirahan ng mag-isa sa puna. Siya ay binabagabag ng isang bata sa kapitbahayan na sa ilang kadahilanan ay naniniwala na siya ay nagpapanggap lang na bulag. Isang umaga ay nagtakda ang bata ng isang bitag para mapatunayan kung tama ang kanyang hinala, ngunit si Akash ay muntik nang bumagsak dahil sa bitag na nagpapatunay sa kanyang pagiging bulag. Kasunod ng makabuluhang pagsisimula ng umaga, pumunta si Akash sa isang music shop kung saan ibinunyag niya na malapit na siyang lumipat sa London upang ipagpatuloy ang isang karera sa musika. Sa ibang lugar sa Pune, ang dating superstar ng pelikula na si Pramod Sinha ay umuwi sa kanyang pangalawang asawa na si Simi. Sila ay isang masayang mag-asawa, bagaman ang kanilang kasal ay labis na kinasusuklaman ng mga tagahanga na naniniwala na ang pagkakalayo ng edad sa pagitan ng dalawa ay kalokohan. Maraming ulat ang nagsasabi na pinakasalan lang ni Simi si Pramod para sa pera at kasikatan, ngunit tila walang pakialam ang dating aktor. Siya ay may anak na babae, si Danny na anak niya sa una niyang asawa na madalas bumisita sa kanilang dalawa. Isang araw habang pauwi mula sa trabaho, nabangga si Akash gamit ang isang scooter ng isang babae na nagngangalang Sophie. Tinulungan siya nitong tumayo at nilibre siya ng pagkain bilang paghingi ng tawad. Nang malaman na siya ay isang pianista, agad siya nitong binigyan ng trabaho para mapasaya ang mga customer sa restaurant ng kanyang ama. Sa gabi nang si Akash ay nag-iisa na sa kanyang bahay, tinanggal niya ang kanyang contact lens at inihayag na siya ay nagkukunwari lang na bulag. Dahil sa pagpapanggap ay dumadaloy ang kanyang pagiging malikhain kaya naman namumuhay siyang mag-isa at nakakahanap ng trabaho dahil sa kasinungalingan. Kinabukasan ay pumasok siya sa trabaho at pinahanga ang lahat sa kanyang husay. Nasa restaurant din ang aktor na si Pramod at pinupuri niya ang bulag na hinihikayat siyang magpatuloy sa musika. Ilang linggo simula nang magsimula siyang tumugtog sa restaurant, inanyayahan siya ni Pramod sa kanyang tahanan para sa isang pribadong konsyerto sa kanilang 3 anibersaryo sa kasal. Pagdating sa bahay ay nagpaalam si Pramod kay Simi na kailangan niyang pumunta sa ibang lungsod kinabukasan. Ngunit ang totoo ay gusto niyang umuwi ng mas maaga upang siya ay isurpresa kasama si Akash. Kinagabihan, sina Akash at Sophie ay natigil sa kanyang tahanan dahil sa ulan. Nagpalit sila ng damit at nagsimulang mag-usap tungkol sa kanilang buhay nang biglang uminit ang mga pangyayari at nauwi sa pag-iibigan. Sa sumunod na eksena, pumunta si Akash sa apartment ni Pramod at pinagbuksan ni Simi. Noong una ay hiniling niya sa kanya na umalis kahit na iginiit niya na tinawag siya ng kanyang asawa, ngunit nakita sila ng isang kapitbahay na nagtatalo kaya pinapasok na lang ni Simi si Akash para maiwasan ang anumang drama. Pinatugtog na niya ang piano pagkatapos sabihin ni Simi na darating na ang kanyang asawa sa loob lang ng ilang minuto. Habang tumutugtog si Akash ng isang himig, napunta ang kanyang paningin sa dugo na nasa sahig at ang bangkay ni Pramod na nasa sahig rin. Nagulat siya pero nagpanggap pa rin siyang walang nakikita. Para mapakalma ang sarili ay hiniling niya na dalhin siya sa banyo, at habang naglalakad ay nakita niya ang buong katawan. Sa loob ng banyo ay may estranghero na nakatayo sa isang sulok habang umiihi si Akash. Siya ay kumilos na parang normal at bumalik sa pagtugtog upang gawin ang kanyang trabaho. Malinaw na ang estranghero at si Simi ay magkarelasyon at pinatay nila si Pramod matapos silang mahuli. Habang patuloy na tumutugtog si Akash, nilinis ni Simi at ng estranghero ang dugo sa sahig at inilagay ang bangkay ni Pramod sa isang suitcase. Pagkatapos nito ay nagpanggap si Simi na may pinapasok sa bahay at pinatugtog ang isa sa mga voice recording ni Pramod para maniwala si Akash na nasa bahay na ang kanyang asawa. Maya-maya lang ay nakita niyang umalis ang estranghero na dala ang katawan ni Pramod. Kasunod ng insidente ay lumabas siya at umupo sa sakayan ng bus para kumalma. Hiniling sa kanya ng nagbebenta ng loto ticket na nagngangalang Saku na hawakan niya ang isa sa kanyang mga ticket para pangpaswerte at tinawag ang kanyang regular na driver na si Merly para ihatid siya. Matagal nang tinutulungan ni Saku at Merly si Akash sa paligid ng nayon at kilalang kilala na siya. Hiniling ni Akash kay Merly na dalhin siya sa istasyon ng pulisya. Nang malapit na niyang sabihin sa isang pulis ang tungkol sa pagpatay, dumating ang pinuno ng pulis na si Inspector Manohar. Sa labis na pagkagulat ni Akash, siya rin ang estranghero na tumulong kay Simi na itapon ang bangkay ng kanyang asawa. Nagpanggap na nagrereklamo si Akash tungkol sa isang tao na pumatay sa kanyang alagang pusa,
ngunit nahuli ni Manohar ang kanyang kasinungalingan at hiniling niyang dalhin siya sa bahay niya para imbestigahan ang kaso ng pagpatay sa pusa. Sa kanilang paglalakbay, nakita nila ang madaling magalit na asawa ni Manohar na si Rasika na kinatatakutan niya. Kapag nalaman nito ang tungkol sa asawa niya at kay Simi ay tiyak na babarilin siya nito hanggang sa mamatay, kaya gumawa siya ng dahilan bago pumunta sa bahay ni Akash. Pagdating sa bahay ay siniguro niyang bulag si Akash sa pamamagitan ng pagbato sa kanya ng kutsilyo, at sa kabutihang palad ay hindi siya kumilos at nagawang makumbinsi ang inspektor. Sa gabi ay pumasok siya sa trabaho at tumugtog ng piano ng mas agresibo kaysa sa karaniwan. Dumating din si Simi sa restaurant at nagpanggap na parang walang nangyari. Kinabukasan, ang pagkamatay ni Promed ay naging balita sa telebisyon, natagpuan siya sa loob ng kanyang sasakyan na nasa may tulay. Ang bala sa kanyang leeg ay nagpapatunay na siya ay binaril ngunit dahil nakita ang kanyang relo sa isang lokal na restaurant, naniniwala ang pulisya na ito ay isang kaso ng pagnanakaw. Kinuha ni Manohar ang kaso upang matiyak na siya at si Simi ay hindi mahuhuli. Ang anak ni Promed na si Danny ay tinawag din sa himpilan ng pulisya para sa pagtatanong, nadudurog ang puso niya sa pagkamatay ng kanyang ama na hindi alam na si Simi at si Manohar ang may kagagawan. Andoon din si Akash na hindi nagsasabi ng totoo sa mga pulis tungkol sa nangyari, dahil natatakot na siya rin ay mapatay. Sa libing ni Promed, ang kapitbahay na si Mrs. Desa ay nagsabi sa isang pulis tungkol sa ikatlong tao na naruroon sa bahay sa oras ng kamatayan. Tinanong ng opisyal si Simi ngunit hindi niya ito pinansin. Nilapitan ni Danny si Akash sa libing na gustong malaman ang paboritong kanta ng kanyang ama. Nangako si Akash na pupunta sa kanyang apartment para simulan ang pagtuturo. Kinabukasan ay nilinlang ni Simi si Mrs. Desa upang lumabas ng kanyang apartment at itinulak siya sa bintana. Nagkataon na dumating si Akash sa tamang oras at nasaksihan ng pangyayari, ngunit muli ay kailangan niyang tumahimik. Pagkatapos ng sesyon sa piano, nagmamadali siyang umuwi at tinawagan si Sophie para pumunta sa bahay niya. Plano niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang mga mata at ang mga pagpatay. Kasabay nito, ang bata sa kapitbahayan ay nag-record ng video ni Akash upang patunayan na hindi siya bulag. Sa oras na yun ay dumating si Simi sa kanyang tahanan na may dalang mga pagkain mula sa libing ni Promed, ngunit nagpanggap pa rin si Akash na walang alam at pinapasok siya. Habang nagtitimpla siya ng kape para sa kanilang dalawa, umupo ang babae sa likod niya na may suot na maskara na umaasang magugulat siya at mahuhuli niya siya sa akto ngunit napanatili ni Akash ang kanyang sarili bilang isang bulag. Sumunod ay naglagay siya ng isang likido sa kanyang kape at hinihimok siyang inumin ito ngunit sinadya itong nilaglag ni Akash, na nagpapatunay na nagsisinungaling siya bilang bulag. Napansin ito ni Simi kaya tinutukan siya nito ng baril na naging dahilan upang matakot si Akash at aminin ang katotohanan. Nangako rin siya na hinding-hindi niya sasabihin kahit kanino ang tungkol sa kanyang nakita dahil siya ay aalis na patungong London sa loob ng isang buwan. Ibinunyag ni Simi na peke ang baril, ngunit nilagyan niya ng gamot ang matamis na kinain niya kanina at sa oras na yun ay nawalan siya ng malay. Ilang sandali pa ay dumating si Sophie sa kanyang bahay at sinalubong siya ng bata. Ipinakita niya sa kanya ang video ni Akash na kumikilos ng maayos na walang suot na salamin. Galit na galit siyang kumatok sa pinto, para lamang pagbuksan ng isang walang damit na si Simi. Si Simi ay nagkunwaring may nangyari sa kanila ni Akash, dahil nakiramay ito sa kanya ng ilang araw at napalapit sa isa't isa. Dahil sa gamot ay wala siyang malay na nakahiga sa kama, kaya naniwala si Sophie sa kwento ni Simi saka umalis. Sa gabi ay nagising si Akash na may malabo na mga mata at napagtanto na siya ay binulag ni Simi. Nais ng babae na tuluyan na itong mawalan ng paningin upang walang maniwala sa kanya kung sakali na ibunyag niya ang katotohanan, kaya't nilagyan niya ng gamot na sumisira sa mata ang pagkain na kinain niya. Matapos makumpirma ng babae na siya ay talagang nabulag, umalis na siya. Kasunod nito ay tinawagan niya si Sophie na ayaw makinig sa anumang sasabihin niya. Sa ibang lugar ay galit na galit si Manohar kay Simi dahil sa tingin niya ay dapat na pinatay niya ang pianiste sa halip na binulag lang ito. Nang sumagot si Simi, sinabi niya na siya na lang ang tatapos sa trabaho. Kinagabihan ay pumasok siya sa bahay ni Akash at sinubukan siyang patayin, ngunit sa kabutihang palad ay nagawa niyang lumaban sa inspektor at makatakas. Pagkatapos makarating kung saan-saan ng buong gabi, nagising siya sa ospital. Ipinaalam sa kanya ni Dr. Swami na natagpuan siya ng nagbebenta ng tiket na si Sakhu at ng driver na si Merly sa kalsada, kaya dinala nila siya sa ospital. Nagpasalamat si Akash sa kanila at humiling kung pwede siyang dalhin sa isang optometrist para ipasuri ang kanyang mga mata,
kaya nangako si Swami na tatawagan ang kanyang kaibigan na optometrist maya-maya. Nakakapagtaka dahil sinabi ng doktor na binibigyan siya nito ng tetanus shot, ngunit sa halip ay kumuha ito ng kanyang dugo. Inihayag sa kalaunan na ang doktor, si Merle at si Saku ay binabayaran para kumuha ng isang pares ng kidney. Dahil si Akash ay walang mga kapamilya o kaibigan, plano nilang patayin siya at ibenta ang kanyang mga kidney. Nang dumilim na ay dinala nila siya sa isang kama sa ospital na nagkukunwari na susuriin ang kanyang katawan, ngunit narinig niya ang mga salitang operasyon dahilan para siya ay matakot. Habang hinahawakan siya ng mga ito ay napagtanto niyang nasa malaking problema siya. Bago pa siya patulugin ay sinabi niya na alam niya na si Saku ay may tattoo na Lord Shiva sa kanyang braso, dahil napagtanto nilang nagsasabi siya ng totoo ay ipinagpaliban muna nila ang kanilang plano para malaman kung nakakakita nga talaga siya. Kinaumagahan ay nagising si Akash at diretsyong sinabihan na papatayin na siya ng grupo. Upang mailigtas ang kanyang buhay, sinabi ni Akash na mayroong siyang 1,000,000 na rupees na handa niyang ibahagi kung tutulungan nila siyang magsagawa ng isang plano. Pumayag ang grupo na gutom sa pera na tulungan siya, kaya sinabi niya sa kanila ang lahat tungkol kina Manohar at Simi at kung paano nila pinatay ang kanyang asawa ngunit nagsinungaling na ang dalawa ay may 1,000,000 na ninakaw pagkatapos mamatay ni Promid. Nagpasya ang grupo na i-blackmail si Manohar para ibigay sa kanila ang pera. Nang maglaon, nang makauwi si Simi mula sa trabaho ay nagulat siya nang makitang tumutugtog ng piano si Akash kasama ang kanyang stepdaughter. Inakala niya na pagkatapos makatakas ay pupunta na siya sa ibang lungsod kaya natigilan siya nang makita niya siya sa kanyang tahanan. Nag-alok siya na ihahatid niya siya at ipinaalam kay Manohar ang kanyang presensya, plano ng dalawa na dalhin siya sa isang liblib na lugar at doon ay papatayin siya ng minsanan. Para kay Akash ay wala nang mas mahalaga kaysa sa kanyang paningin, sinabihan siya kung magkano ang kakailanganin niya para makapagpa-transplant ng cornea. Humihingi siya ng pera sa kanya para sa pananahimik niya tungkol sa kanilang mga pinatay, ngunit biglang huminto ang kanilang sasakyan ng hamarang sa daan ang kalisya ni Merle. Sinamantala ni Akash ang pagkakataon upang mapatumba si Simi gamit ang isang gamot at dinala siya ng grupo sa isang hideout. Para sa kanilang susunod na plano, tinawagan nila ang asawa ni Manohar na si Resika at sinabi sa kanya ang tungkol sa relasyon nila ni Simi. Binalaan nila siya upang bigyan sila ng 1,000,000, o kung hindi ay ibebenta nila ang impormasyon na ito sa isang kumpanya ng media. Si Resika ay nagalit ng todo sa kanyang asawa pagkatapos lumabas ng katotohanan, kaya pinaputukan niya ito at huminto lamang nang nakatanggap ito ng tawag mula sa kapwa-opisyal. Nahanap na pala ang sasakyan ni Simi sa tabi ng tulay kasama ang kanyang sapatos at wallet, kaya inakala ng mga pulis na tumalon siya sa tulay para wakasan ang kanyang buhay. Gayunpaman, gusto pa rin ni Resika na iligtas ang kanyang asawa at nagpaplano ng paraan para maayos ang sitwasyon. Sa hideout ay pinagbantaan ng grupo si Simi at kumuha ng dugo niya para takutin siya. Kinabukasan ay plano nilang gawa ng bitag si Manohar sa isang elevator pagdating niya na dala ang pera, pagkatapos ay tatakas sila na dala ang nasabing pera at mamumuhay ng masaya. Gaya ng kanilang plano ay dumating si Manohar sa hideout na may dalang isang bag ng pera gayunpaman. Ipinagkanuno ni Saku at Merle si Akash at itinali siya sa isang upuan dahil gusto nilang sarilinin ang lahat ng pera. Siya at si Simi ay naiwan sa isang silid habang ang dalawa ay humarap kay Manohar. Si Simi ay natawa sa kapalaran ni Akash, ngunit ipinahayag niya na si Manohar ay nagbabalak na patayin siya dahil sa puntong ito ay pabigat siya sa kanya. Sa puntong yun ay nagpasya ang dalawa na tulungan ang isa't isa para makatakas. Sa ibang lugar ay nakuha ni Dr. Swami ang mga sample ng dugo ni Simi na aksidente niyang naipadala sa lab, nasa resulta ang isang bagay na ikinagulat niya. Kasabay nito ay nakuha na ni Merle ang bag na may pera ngunit binaril siya ni Manohar sa proseso. Nagawa ni Saku na ikulong ang inspektor sa elevator at kinuha ang pera para sa kanyang sarili. Tinulungan din niya si Merle at dinala siya sa ospital, ngunit namatay din siya pagdating doon. Nang makalas ni Simi ang kanyang mga nakagapos na kamay ay inatake niya si Akash upang patayin, ngunit pinigilan siya ni Dr. Swami. Nauwi sila sa pakikibaka na nagtatapos ng napabagsak nila si Simi. Sa wakas ay isiniwalat ni Swami na si Simi ay may klase ng dugo na negative BRH na tumutugma sa klase ng dugo ng anak na babae ng isang mayaman na lalaki. Ang lalaki ay nag-alok sa kanila ng 1,000,000 para sa atay ni Simi. Sa laki ng pera ay hindi na kailangang magtrabaho ng doktor ng kahit na isang araw, at makakapagpa-transplant pa si Akash. Gayunpaman ay ayaw itong gawin ni Akash, dahil kailangan nilang patayin si Simi para lang makuha ang kanyang atay.
Kahit ano paman ay kinumbinsi pa rin siya ng doktor saka nagpatuloy sa pagmamaneho. Makalipas ang 2 taon ay nagbabakasyon si Sofia sa isang lugar sa Europa nang makita niya ang poster ni Akash. Pumasok siya sa isang restaurant at nakita siyang tumutugtog ng piano gaya ng dati. Nang magharap sila ay ibinunyag ni Akash ang nangyari noong araw na yun matapos sabihin ng doktor na kailangan na patayin si Simi para sa kanyang atay. Nagawa niyang patayin ng doktor mula sa likod ng kotse at sasagasaan na sana siya ni Simi, ngunit ang kuneho na hinahabol sa simula ng pelikula ay tumama sa windshield na naging sanhi ng paglipad ng kotse sa kalsada. Namatay ang babae sa aksidente at nakarating naman si Akash sa London sa tulong ng isang kaibigan. Kaya't siya ay bulag pa rin at nabubuhay tulad ng dati niyang pinapangarap. Sinabi sa kanya ni Sophie na may biyahe siya pauwi kinabukasan at nagkaroon sila ng kasunduan na laging mag-uusap. Ngunit sa huling eksena ay pinalo ni Akash ang isang lata gamit ang kanyang tungkod, na parang nakikita niya ito. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!